Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, we are back again for another travel vlog. Ito tayo sa airport ngayon, kakatapos ko lang ng immigration and security check. Pasensya na guys na medyo low ang energy ko ngayon kasi ito ang isa sa mga kauna-unahang flight ko na umaga. Kaya low energy ko kasi wala pa akong tulog kasi 7 AM ang flight namin, and mga before 3 AM, nandito na kami sa airport. And excited na rin ako kasi this will be my very first time na makakapunta ko ng Taipei, Taiwan. So 7 pa ang aming flight pero 5:30 na. So ilang oras na lang ng paghihintay kailangan namin gawin bago kami lumipad ulit. So let's talk about my immigration process. So this is my third time. Third is a charm, charot. Since this is my third time na lumabas na ng bansa, hindi na naging mahirap sa akin yung immigration process ko. So, babae yung naging immigration officer ko. Unang tanong na sa akin is kung kailan yung balik, tapos kung saan ako nag-work, tapos kung sino yung kasama ko. And then, ang hiningi niya lang sa akin na papers or documents, una yung passport ko, yung boarding pass. She also asked for my COE and ID. Yeah, yun lang. Yun lang yun. Tapos na. Ang bilis na, parang wala pang isang minutes. Tapos ang bilis niyang gumalaw. Ngayon. And surprisingly guys, ang daming tao ngayon dito kahit madaling araw. I was expecting na parang ghost town tong airport kasi nga madaling araw. Kasi yun yung nakikita ko sa mga sa mga internet tsaka sa TV. Pero hindi pala. Ngayon ang daming tao. Pero thankfully, despite all of that, ay mabilis naman yung process. Check-in, wala masyadong pila, tapos immigration mabilis lang. So yun guys, waiting for boarding na lang kami. Maghihintay na lang kami ito ng ilang oras before boarding. So, babalikan ko kayo. Ayan na guys, boarding na kami. Boarding na. See you Taipei, Taiwan in few moments. Let's go! Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Your life vest has an oral tube for further inflation. And guys, before anything else, we have decided na magpicture muna dito. Ito sayang naman, di ba? Dahil lang naman tapos yung ibang nakapila. Ang ganda ng weather ngayon guys, oh. Katamtaman lang, hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong sunny. Sana pag naggala kami in the next day, sana hanggang ganito din. Para hindi nakakatamad. Well, let's hope for the best and kami na lang nandito. So guys, dito pala sa Taiwan, meron pala itong arrival card for everyone na kailangang i-fill out before going to immigration. So itong itsura niya. But don't worry kasi bibigyan naman kayo ng copy sa aeroplano pa lang few minutes before kayo bumaba. And meron din siyang form online. Punta na kayo sa airport. May QR code dito na pwede yung ma-access yung form. And don't worry kasi may free wifi naman. And na-access ko naman siya. And mabilis naman. Pero I prefer to kasi meron na kami ganito. Hi guys! Update lang sa mga kaganapan dito. So sa immigration, they only ask for my passport and the arrival card. And nagpicture lang ako doon, and then they asked for my biometrics, yung index finger ko sa dalawang kamay. And that's all. No questions asked. As in, wala. Also guys, grabe na ano kasi, ewan ko, stress na kami. Tapos nagpicture-picture pa kami nung nag-arrive kami dito. And na-late na kami sa pag-claim ng check-in luggage namin.
As pagkatingin namin dun sa may kuhaan ng mga check-in luggage, yung check-in luggage namin, dun lang siya sa isang tabi, nakatayo lang siya, nakakaya na ewan, ano. Ayan, buti nga, late kasi. Pero buti nakita namin. And then, nakuha ko na yung pocket wifi na inavail ko sa Klook. I'm just gonna put the link on the description box for your reference. And also, FYI, they asked for my passport and my credit card. Ayun lang yung hiningi nila sa akin. Ito siya. Kaya, tara. So, ang next step naman namin ay, guys, please pray for us dahil ang next step naman namin ay ang Taiwan Lucky Land Draw. So, sana manalo kami. Diba, laking tulong din yung 5,000 NTD. Hopefully manalo. Hi guys, so nakabili na kami ng ticket papuntang Taipei Main Station. And it's for 150 NTD. And, regarding pala dun sa Lucky Land, guys, so, hindi na ho Raniel Bernal ang pangalan ko, kundi Lot de Leon. So, dahil dyan, natalo po kami kanina. Wala akong nanalo sa amin. So, move on na tayo. Tanggapin natin ang fate na di talaga laging nasa side natin ang swerte. So, tara na, mag-MRT na tayo puntang Taipei Main Station. So guys, we're now on our way to Taipei Main Station via MRT, and this is for only 150 NTD one way. So hopefully mabilis kasi based on my research is 20 minutes lang daw, or siguro to 30 minutes yung travel time from airport to Taipei. Pero let's see. Hi guys, so dito na kami ngayon sa Taipei Main Station. So, yung train from airport to Taipei Main Station, umabot siya ng mga 30 minutes lang. Yeah, di naman siya ganun ka tagal. Caring nyo. Hi guys, so finally nakapag-check-in na kami sa hotel, and thankfully din na dahil nakapag-check-in kami ng mas early kasi nakalagay kasi dun sa booking confirmation namin is pwede lang mag-check-in ng 3 PM onwards. Pero mga 1 PM nakapag-check-in na kami. And ayun, thoughts lang, ang laki ng Taipei Main Station. Sobrang laki niya. And hindi ko pa nakita yung main hall. Feel ko nakaka-amaze yun. Ayun yung gusto kong makita kayo na, kaso super pagod na kami and talagang gusto ko na magpahinga. Kaya hinaharap lang namin yung exit, tapos nag-bus lang kayo papunta dito. And when it comes to weather guys, medyo mainit dito ngayon. Kasi ang summer season ng Taiwan is June and July. So if you're not a fan of this kind of heat or summer, pag nag-travel ka, huwag kayo pumunta rito ng June and July kasi mainit. Lalo na kapag July, kasi July is the hottest month in Taiwan. Tapos yung transportation nila parang similar sa Singapore din. Pero kanina yung bus, ang bilis ng takbo. Halos gumanon na kami sa loob. Hindi, sana dun lang na bus yun. Sana sa ibang bus hindi. And also, akala namin hindi magiging maganda tong binook naming hotel. Pero it turns out to be good naman. Lalo na super spacious na ang laki niya. And complete naman sa mga amenities, sa mga, sa mga gamit-gamit. Goods naman siya. And ang ganda kasi talagang napaka-spacious. Pakita ko sa inyo guys. So yun siya guys, pasensya na makalat. So imagine mo itong kama na to. Isa lang yan. Isang tao lang matulog dito, which is ako, tapos ito yung kasama ko. Grabe ang laki ng, ang laki ng kwarto. And super spacious talaga. Kahit yung banyo. Pakita ko rin yung banyo later. And also guys, the good thing about this hotel is meron siyang free breakfast every day from 7 AM to 10 AM. Hindi ko pa siya nakikita, pero boss may kita ko. And isa-share ko rin sa video na ito. Don't worry guys. Kahit bukas po, i-add ko dito. Kaso, the bad thing about this hotel is di siya nasa center, which is yung Ximending. So, ayun, kailangan mo lang mag-bus para makapunta doon. Isa lang naman. Hindi naman ganun kalaya, pero
Di rin naman siya ganun nasa center. Pero paglabas po rin kasi maraming mga bilihan, maraming makainan. So parang okay rin, goods din. So ito yung bathroom guys. Ayun o, so you can see my bathtub. Mag-lublob ako mama dyan mamayang gabi bago matulog. Sure. Kasi ito yung toilet, kaso walang bidet. Pero gumagana naman yung flush. And merong, ayan, may pa-tissue. And meron din patuwalya. Ito naman yung lababo and salamin. Diba? Sexy ko, char. At meron din, ito naman yung shower area. So, ayun na, ang lapad na. Imagine amoy ko lang mag-isa dito. Solo may ganitong kalaki. Diba? So guys, here located sa second floor ng building ang kanilang breakfast buffet. Ayun guys, post yun na lang for reference. Di ako marunong sa mga terms ng mga foods. Yan sila. And may drinks din. And may coffee. Tapos ayan, may mga palaman. Like may butter, peanut, chocolate, and strawberry jam. At tinapay. So ito na ang aming breakfast guys. Ayan na ang aming breakfast. Ayan na. Let's eat. So for the last part of this video guys, ito yung aming pocket wifi na inavail namin sa Klook. So ayun, nakalagay naman dito yung ito yung name, tapos ito yung password niya. Tapos ito siya, magaan lang siya, very handy. And up to 4 gadgets yung pwedeng connect. And expectation versus reality, which is good naman kasi nakita naman sa internet ang lalaki ng mga pocket wifi nila. Na parang power bank ito. Kasi ito naman, magaan lang, buti na lang, 'di ba? Para iwas bigat sa bag. So and mabilis naman siya, guys. Maganda yung connection niya. So i-provide ko na lang yung link sa description box for your reference. Yun lang.